Good morning guys! Sana po pag napanood niyo po ang video kong ito ay nasa maayos po kayong kalagayan pangkalusugan, isipan at pangpinansyal. Ngayon po ay pupunta po kami ng Robinson Tower, Pasig para po sa pag-change name ng aking pangalan dito po sa sasakyan. Pero ang gamit lang po namin ay nakamotor lang po kami kasi ganun po talaga kami pag hindi po namin kabisado yung lugar na pupuntahan namin o hindi namin alam yung mismong lugar na pupuntahan namin ay motor po ang aming ginagamit para po iwas traffic at iwas po sa mga kung may madadaanan po tayong mga one way na daan ay ayun po yung aming iniiwas. At ayan, andito na po tayo sa Magallanes po. Dati po ang tawag dito is Trivia. Dati po nung panahon ng kabataan ko, ang tawag dito sa Magallanes ay Mantrade. Ngayon po ay Magallanes na siya. At ayan, malapit na po yan sa Pasig. Malapit na, medyo malayo sa sabay ganun. Ayan, samahan niyo po ako guys. At ayan, nandito na po ako sa office ng Jack Finance para po kunin yung aking mga requirements para po sa change of name. Sa totoo lang po, ang akala ko po nung una, nung hindi ko pa alam pagpunta ko po dito sa Jack Finance ay okay na nagpalit na. Nag-change of name na po kami ng Jack Finance to my name para po sa sasakyan, pero hindi po pala. Bali, ang kukunin ko lang po pala dito ay mga requirements para po makapagpalit na po ako ng pangalan sa sasakyan. At ayan, ito na po yung mga requirements na kukunin ko po, yung original na ORCR. May copy din po ako niyan. Syempre yung copy po ng dalawang copy yan, meron po ako sa akin at meron din po yung Jack Finance. Bali yung copy po ng Jack Finance na ORCR ay isinurrender na sa akin kasi nga po ay mag-change name na kasi tapos ko na po siyang bayaran. Sa totoo lang po, natapos ko po itong bayaran ay noong pang April 2022, pero ito po ay nilakad ko po ay May 2024. Ito po ay super late upload na. At hindi ko nga po sana ito i-upload. Kaya lang wala po akong pang-upload kasi hindi po ako makaalis ng bahay para mamili kasi sobrang init po. Hindi ko na po kanang init at ako po ay nahihilo sa init. At ayan, okay na po. Nakuha ko na po ang requirements para po sa change of name ng sasakyan. At ayan, kami po ay pauwi na syempre para po lakadin naman para naman po makapunta kami syempre ng LTO dito sa Parañaque. At ayan, thank you for watching guys. Sana po panoodin niyo po hanggang sa dulo nitong aking video. Kahit ito pong video ko ay medyo boring kasi ito po ay parang road tour lang kasi sa mismong LTO nung kami nasa LTO hindi po ako masyadong kumuha ng video kasi iniisip ko po syempre baka bawal kumuha ng video, kaya dito na lang po ako kumuha ng video sa Robinson Tower dito po sa Pasig City. At ayan, tapos na po ako niyan. Isinurrender ko na po yung ID at kinuha ko na po yung aking ID dyan. At palabas na po ako. Ako po ay nag-iba ng labas. Hindi po ako lumabas doon sa pinasukan ko kanina. Dito po ako lumabas sa harap para syempre sa vlogging, kumuha ng video. Ganun naman po tayo nagbablog. Para makakuha tayo ng video dito sa harap. Dito po ako dumaan at ako po ay iikot na lang papunta doon sa likod. O diba? At ayan guys, thank you po sa inyo.
At ayan, ito po yung kwan ko. Kung kayo po ay may balak kumuha ng sasakyan. Siyempre, kung may balak po kayong kumuha ng sasakyan, unang-una po ang inyong hahanapin dyan ay agent. At ang agent ko po dito sa sasakyan na ito ay nakita ko lang po sa Facebook. Nag-post po niya sa Facebook. Tapos, minisage ko po siya. Ang akala ko pa nga po dati, yung agent ko na ito ay taga rito lang sa Makati. Kasi yung nasa kanya ng Makati or Pacific. Kaya sabi ko malapit lang, doon na lang ako kukuha. Tapos, syempre madami akong like na page noon. At yung dito nga po sa page na to ng agent ko, ito yung pinakamura yung down payment. Syempre pag maghahanap po tayo ng mga hulugan kasi hindi naman po kaya yung cash, ay doon po hahanap po tayo kung saan po syempre yung pinakamura yung down payment at syempre kung saan ka comfortable na agent, comfortabling agent. At ito po yung agent na nakausap ko. Say hello po, shout out po si Ma'am Katrina. Ayan, thank you sa pag-assist at susuto lang po nung nagkuha po ako ng hulugan sa sasakyan. Napakabilis po nun, 3 days lang. Halos kinabukasan nga po nun release na kasi ang nangyari po nun, diba, sabi ko kanina, akala ko dito lang siya sa Makati, pero hindi po pala, sa Kwan po pala siya, yung pinakang office nila noon sa Bulacan. Sa Bulacan pa po. Kaya pumunta pa po kami ng Bulacan. Nalimutan ko yung exact address ng Bulacan kasi ang tagal na noon. Basta sa part po ng Bulacan ko kinuha yung sasakyan. Tapos syempre po may dala ka syempre ng pera na pang down payment. Ang down payment po namin noon ay 90,000. Tapos meron ka dapat na bank account. Syempre yung bank account kailangan may laman para ikaw ay ma-approve. Yun po yung requirement lang nila sa sasakyan. At syempre yung at syempre po, always naman po yan yung ating pagkakakilanlan, yung birth certificate. Yan lang po yung kailangan or need pag po kumuha tayo ng hulugan sa sasakyan. Sa akin po yun at noong time po na kumuha ako ng hulugan ng sasakyan noon, ewan ko lang po ngayon kung ano po yung mga bagong requirements. Kasi syempre nagbabago naman po. Tapos noon nga po, dapat po talaga kinabukasan makukuha ko na yung sasakyan. Nagkataon lang po noon na wala po silang stock nung sasakyan. Ang sasakyan ko pong kinuha na ay L300 FD Exceed para po yun talaga sa gagamitin siyempre sa pamili ng aming paninda. Kasi malalaki yung mga paninda namin noon. Mga paninda siyempre yung mga plasticware. Kaya need po talaga na ng sasakyan. Kaya yun, kumuha po kami ng hulugan. At syempre po ang pinanghulog po namin doon ay galing po syempre sa tinubo namin dito sa tindahan. Napakalaking tulong po talaga ng tindahan namin. Kasi dahil sa tindahan, yun, may mga naipundar ako. Katulad po niyan sasakyan. Then after po noon, 3 days, tumawag po sa akin yung agent na pumunta na po kami ng Bulacan. Sa Kwan po pala yun, May Kawayan, Bulacan, MPC Auto Loan, May Kawayan, Bulacan. Doon po namin kinuha yung sasakyan after 3 days. Siyempre pagdating po namin doon, nag-fill up po ng mga papeles, ng requirements para po sa hulugan. Then pagkabigay ko nga po nung down payment at pagkakita po nila doon sa bank account, syempre sinerox yun. Okay na po, pag-uwi po namin, dala na po namin yun sa sasakyan. Then syempre may free po yun na 2 years LTO syempre. Tapos 1 year insurance noon. Kaya po after ng 1 year, syempre dun mo palang i-renew yung insurance ng sasakyan. At after 2 years, yung pan 3 years, dun nyo lang po i-renew yung LTO ng sasakyan. Yan lang po yung requirements nung kumuha po kami ng sasakyan. Then ito na nga po yung natapos na namin yung sasakyan. Syempre ang lalakarin naman po namin ay yung change of name. Syempre yung nakapangalan pa po yan ay doon sa
auto loan, MPPC auto loan nung nakinuha namin, pero MPPC auto loan ay naging Jack Finance nitong huli na. Nag-change po yata sila ng name ng company or brother company nila yung Jack Finance. Kaya yung requirements po para sa change of name ay dito ko na po kinuha sa Jack Finance. Then yun nga po ang alam ko nung pagkuha ko po ng requirements sa Jack Finance. Akala ko po talaga noon naka-name na nakakuha na sa pangalan ko, naka-change of name na. Hindi po pala. Sa totoo lang po, nakadalawang beses pa po akong bumalik ng LTO. Unang-una syempre nagsinabi ko doon para sa change of name. Tapos noon kinuha yung requirements, then sabi tumawag ako at kung maayos na pumunta ako dun sa office. Pero nung May pagpunta ko doon, bumalik yata ako noon December na ng 2024. May 2024 ko ako pumunta ng LTO Parañaque. Unang punta ko. Pangalawang punta ko yata December 2024 na. Then, yun nga ang sabi. Nung pangalawang punta ko, kailangan na pumunta ako ng paggawa ko ng HPG clearance. Highway Patrol Group na yun, clearance, ay wala sa LTO Parañaque noon. Kaya pinapunta pa ako ay sa LTO Las Piñas. At pagpunta ko naman ng LTO Las Piñas nitong January para sa Highway Patrol Group clearance, una ko pumunta doon, syempre requirements na naman. Then after 5 days saka ako pinabalik para makuha yung requirements para sa change of name, kasi kailangan after 5 days or 1 week change of name mo na, kasi another lakad mo na naman pag hindi mo siya na change of name sa loob ng 5 araw. Then noon na nakuha ko na yung clearance sa HPG, bumalik ulit kami ng LTO Parañaque. Ayan, at andito na po kami nito sa LTO Parañaque para na po ito sa change of name talaga. Finally, nakakapagpalit na ng pangalan. Then, nakapag-renew na rin po para sa LTO registration para po ngayon sa 2025. At ayan, naghihintay na po ako dyan ng namin original ORCR. At ayan, ganun lang po yung paglakad pag po kumuha kayo ng hulugan sa sasakyan. Sana po naintindihan nyo itong aking vlog. Ayan, thank you for watching guys. God bless and keep safe everyone. Bye bye.